Isiniwalat ni Coach Chot Reyes ang rason paano nila nilustay ang NLEX sa kanilang serye sa quarterfinals. Tila kabado naman si Coach Tim Cone sa pagharap sa rain or shine sa nalalapit nilang bakbakan sa semis. At ang ilan nating mga kababayan naniniwalang TNT na ang kukuha ng kampyonato, bunga ng pananalasa ni Bolbol at sa pagkawala ng SMB. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nagsalita na si Coach Chot Reyes tungkol sa panalong itinala ng TNT tropang 5G laban sa NLEX Road Warriors, dahilan para umusad sila sa semis. Ayon sa kanya, trinato or itinatak niya sa isipan ng kanyang players na wala silang dapat ikatakot sa bakbakan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Hindi namin tiningnan yon bilang pressure, tiningnan namin yon bilang excitement. Binago namin ang pananaw namin tungkol sa twice to beat. Imbes na gawin siyang pressure para sa amin, ang una kong sinabi sa practice, walang mawawala sa atin. Twice to win tayo, walang mawawala sa atin. Alam niyo, malaking bagay talaga yung naging mindset na tinuro ni Coach Chot dito sa TNT tropang 5G. Imbes na kainin sila ng pressure bilang dihadong number 8 seed laban sa top rank NLEX Road Warriors, ginawa nilang motivation at excitement ng sitwasyon, di ba? At mukhang doon talaga nagbago yung takbo ng serye. Dahil habang mas mabigat ang expectations dito sa NLEX bilang meron silang twice to beat advantage, mas naging maluwag at agresibo naman ang TNT sa laro nila. Makikita rin sa resulta kung gaano ka-effective ang mentality na yun mga playoffs. Hindi sila naglaro na parang takot lang silang matalo, di ba? Sa halip lumabas ang pagiging veterano at composure nila sa crucial moments. Siyempre nandiyan si Bolbol na muling nagdomina sa kanyang 35 points at 13 rebounds. Pero ang tunay na naging susi talaga dyan mga playoffs, yung suporta ng locals. Si Roger Pugoy, si Calvin Optana, si Jason Castro, sila ang nagbigay ng balance. Kaya hindi lang nakaasa talaga si TNT dito kay Bolbol. At doon mo mas maiintindihan ang sinabi ni Coach Chot na walang mawawala sa atin. Dahil sa totoo lang mga playoffs, lahat ng pressure nasa NLEX noon. Sila ang number 1 seed, sila ang merong prize to beat, at sila ang inaasahang aabante sa semis. Kaya habang mas lalong bumibigat ang pressure sa Road Warriors, kada dikit ng laro, mas lalong nagiging relax at confident naman itong TNT. Pero credit pa rin sa NLEX ha, kasi nga hindi sila basta bumigay. Halos binuhat ni KD Lalay ng laban sa kanyang 46 points and 15 rebounds. Kaya lang sa lahat ng laro mga playoffs, sa dulo talaga nalalaman kung sino yung panalo. At sa laban ng TNT at NLEX, mas nanaig ang grupo ni Coach Chot. Ang TNT, isang team na sanay sa malalaking laban at hindi natitinag kahit nasa bingit ng elimination. Habang walang pressure sa kampo ni Coach Chot Reyes sa naging laban ng TNT at NLEX, tila may pangamba naman si Coach Tim Cone kalaban ng rain or shine sa semis. Sa kanyang pahayag, tinura nito kung gaano kahirap kalaban si Coach Cheng at ang kanyang grupo sa paparating na semis. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Alam ko kung gaano kahirap makalaban si Coach Cheng at ang team niya. Sobrang tindi nilang maglaro at sobrang bilis ng laro nila. Palaban sila sa lahat ng oras eh. Alam namin kaya kanilang pagurin sa isang 7-game series. Kaya marami talagang concern kapag kalaban mo ang ganyang team. Napaka-experience ni Coach Cheng sa mga ganitong sitwasyon. So matinding respeto mula kay Coach Tim Cone para kay Coach Cheng at sa rain or shine mga playoffs. And siguro sa totoo lang, tama naman ang analysis niya, di ba? Iba talagang style ng team ni Coach Cheng Giao. Mataas yung energy, mabilis tumakbo, pisikalan at hindi tumitigil na makipag-compete kahit lamang ordehado. Kaya nga madalas, hindi man sila laging pinakamalakas sa papel, hirap pa rin silang talunin sa serye at mukhang yun talaga yung magiging challenge ngayon ng Barangay Ginebra. Dahil kahit sanay ang Ginebra sa physical at mabibigat na playoff games, ibang klase naman ang pagod na dala ng rain or shine kasi nga tuloy-tuloy ang pace at pressure nila dyan. Kapag naging mahaba ang serye dito mga playoffs, posibleng dun lumabas yung sinasabi ni Coach Tim na papaguring kanila. Pero interesting din yan kasi nga parang classic coaching battle ito ni na Coach Tim at Coach Cheng Giao. Isang sistematiko at kontroladong approach laban sa isang high energy at relentless style. At malaking factor dito kung gaano ka-healthy si Justin Brownlee mga ka-playoffs matapos ang hamstring concern niya. Dahil kung hindi siya 100%, posibleng samantalahin niya ng rain or shine sa mabilis nilang laro ha. At syempre hindi rin mawawala sa usapan si Andre Karakot na sobrang inspired nitong playoffs.
Kapag tuloy-tuloy ang magandang laro niya at nandyan ulit si Bella Belen sa gallery, baka lalo pang lumakas ang kumpiyansa niya dyan. Sa ngayon, mukhang hindi lang talent at sistema ang magiging laban dito pati energy, conditioning at mental toughness sa buong serye mga playoffs. Kung tila inaasahan na ni Coach Tim ang mabigat na serye sa semis laban sa Rain or Shine, hinuhulaan naman ang ating mga kabayan na TNT ang magcha-champion. Partikular na tinura nila ang magiging pagkamada ni Bolbol at ang pagkawala ng SMB sa serye matapos itong walisin ng Rain or Shine. Narito ang kanilang paglalahad. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng playoffs sa Playoffs YouTube channel. Sorry to say, pero TNT na ang champion dyan. Walang katapat si Bolbol. Umamin man tayo or hindi, natalo pa ang SMB na pwedeng tumalo sa TNT. Alam nyo, mabigat sabihin na automatic champion na kagad ang TNT tropang 5G. Pero maiintindihan mo rin kung bakit maraming fans ang nagsasabi or napapasabi niyan dahil sa impact ni Bolbol ngayong conference. Sa totoo lang mga playoffs, bihira talagang makakita ng import na may combination ng height, skills at shooting. Dala-dala niya yan. Kahit anong depensa ang gawin ng kalaban, nakakagawa pa rin siya ng numbers. Kaya natural lang na maraming naniniwala siya ang biggest advantage ng TNT sa ngayon. At totoo rin ang malaking pagbabago sa landscape ng playoffs yung pagkakatanggal ng SMB. Dahil para sa marami, San Miguel Beermen talaga ang isa sa teams na may sapat na laki, experience at firepower para tapatan ng TNT sa isang mahabang serye. Lalo na kung usapang frontline at physicality kasama sila Junmar at si Benny Boatwright. Kaya ngayong wala na sila mga playoffs, mas lalong lumakas sa paningin ng fans ang tsansa ng TNT. Pero hindi rin pwedeng basta i-crown agad ang TNT bilang champion dahil nakita rin naman natin na kapag hindi sumasabay ang locals nila, nahihirapan pa rin silang manalo kahit monster game si Bolbol, di ba? Kaya napakahalaga pa rin na Calvin Aptana, Roger Pugoy at Jason Castro sa magiging takbo ng playoffs nila. At wag din nating maliitan ang natitirang teams gaya ng Barangay Ginebra, Rain or Shine, di ba? Ang Ginebra, meron silang championship experience and of course meron pa rin silang Justin Brownlee. Habang ang Rain or Shine naman, meron silang momentum, energy at sistemang kayang pagurin ng kalaban sa mahabang series. Kaya okay, posibleng TNT ang paborito ngayon, pero sa playoffs, malayo pa yung laban at maraming pwedeng mangyari. So guys, maraming salamat.